bakit hindi po kayo maka-accept ng negative and constructive comments sa Twitter? And bakit po lahat ng mga sagutan nyo ay parang may halong entitlement? Tapos, pag naipalabas nyo na lahat ng ito ng mga kasagutan sa tanong nyo, sasabihin nyo, ay, bakit na-judge agad kami? Hello mga kapuso, abesala sa inyong lahat. Ako po si Mitena, charot. Ako po si Suzette Doctolero, ang nag-create o gumawa ng Encantadia. At ngayon, nandito tayo sa ating portion na Ask Me Anything. Nakapag-ipon na ng mga tanong, ng mga katanungan mula sa inyo, mula sa mga nanonood ng Encantadia Sangre, ng Encantadia Chronicles Sangre. At ngayon ay humuhugot na ako ng hininga at buntong hininga para sagutin ang inyong mga katanungan. College years, nung na-realize kong mahirap kami. I really wanted to be a lawyer actually. Kaya lang wala kami pera, tapos gusto kong tulungan ng aking mga magulang na mahihirap at mabait. Although hindi naman nila hinihingi na tumulong kami, pero naawa ako. And then na-discover ko yung pagsusulat. Tapos na-discover na ko na pwede ka palang kumita sa pagsusulat at maging maayos ang buhay through pagsusulat. So, from that, yun na, nandoon na ako sa pagsusulat na ako. Top 3 most favorite TV series you wrote. Encantadia, a tie between Amaya and Maria Clara Tibara. Ang number 3 ay Legal Wives. Ito yung top 3 ko, Legal Wives. Why Legal Wives ang top 1 ko pala? Ang pinaka number 1 ko. Kasi Kristiyano ako, tapos magsusulat ako ng isang kwentong Muslim na hindi ko naiintindihan at hindi ko naunawaan. Magkaiba ang mindset ng Muslim at ng mga Kristiyano. So, kailangan kong umalis sa pagiging Kristiyano at isa puso, isa diwa yung kaaralang Muslim. At pinag-aralan ko talaga siya. Pinag-aralan ko yung Quran. Dahil doon, ang hirap niyang gawin, ang dami ko natutunan doon sa Legal Wives. Kaya iyan ang pinakamahirap para sa akin na isulat at pinakamahal ko. Of course, sobrang mahal ko rin ng Encantadia kasi yun yung nag-define sa akin kung ano ako as a writer. Excluding the Sangre main cast, is there a character in Encantadia you wish you have given more story to tell? Si Khalil, anak ni Elena. Kasi imagine, ang sinasabi niya lang, ako si Khalil, anak ni Elena. Wala na siyang ibang sinasabi. Feeling ko marami pang pwedeng sabihin ng kwento ni Khalil at yung kwento niya. No? What can you say about romanticizing a grooming storyline between Akil and Danaya sa Encantadia? Akil was her teacher and Bantay. May iba silang culture at may iba silang paniniwala. Si Amihan nga at saka si Ibrahim na naturingang magpinsan, nagkaroon ng anak. Okay, sasagutin ko yung ano masasabi mo sa mga plot holes ng Encantadia. Babalikan ko to. Noong ikinuwento natin ang Encantadia Sangre, na nagsimula tayo sa gitna ng kwento. Hindi tayo nagsimula sa simula na dapat yung parang take off kung saan iniwan ng 2016. Kundi may mga hindi tayo pinakita, kaya akala niya ay may mga plot holes, pero alam namin lahat yun. Kasi sinadya ito, kasi babalikan natin ang kwentong yan. Spoiler yan, pero hindi ko sasabihin kung saan manggagaling yung mga kwentong pagbabalik na yan. Malapit na, isang hinga na lang talaga. Since collaboration has been a main theme in the past years sa TV, sinong non-kapuso actor, actress ang gusto mo maka-work and what material will you want to write for them? Uy, gusto ko si JLC, si John Lloyd Cruz. Anong material ang gusto ko sa kanya? Yun na hindi ko alam. Kasi ngayon ko, si JLC, si Vice Ganda. Okay, as an author-writer, gaano kahirap mag-isip ng plot, lalo kung fantasy? Paano po kayo nag-explore na para sa lore? Sa totoo lang, pinakamadaling isulat ay yung fantasy. Marami nagsasabi na ang fantasy ay eskapismo, no? Kasi hindi niya sinasabi yung maraming truths na katotohanan na nangyayari sa ating surroundings, sa ating lipunan.
Pero ang totoo niyan, ang fantasy, ang pinakamasarap gamitin genre para ikwento ang katotohanan sa lipunan. Okay, honest question, bakit hindi po kayo maka-accept ng negative and constructive comments sa Twitter, and bakit po lahat ng mga sagutan nyo ay parang may halong entitlement? Parang nag-urungan yung mga staff na nandito, parang ayaw nilang ipatanong sa akin to. Parang na-shocked lahat. Okay, bali wala sa akin ang negative and constructive comments. In fact, gusto natin yan na maraming ganyan kasi nakikinig naman ang mga authors, akala nyo lang hindi. Ang hindi ko kaya at naglalagay ako ng boundary ay kapag bastos na at minumura na ako noong mga nasa ex. Iyan ang hindi ko papayagang mangyari kasi hindi nyo naman ako pinapakain. Ba't nyo ako mumurahin? Diba? Tsaka sweet akong tao in person. Minsan, prangka ang sagot ko, pero hindi big sabihin nun, inis ako. Ang totoo, bungis-nis akong tao. Tapos, pag naipalabas nyo na lahat ng ito ng mga kasagutan sa tanong nyo, sasabihin nyo, ay, bakit nag-judge agad kami? Sana ganun ang maging reaction. Can you share one advice for aspiring writers like me po? Noong naging writer ako at binigyan ako ng pagkakataon na maging head writer, ang una kong tinanong sa sarili ko, anong klaseng head writer ang gusto kong maging? Anong boses ang gusto kong ipakita o iparinig sa audience? Kailangan mong tanungin yun. And pag writer ka, kailangan maging matapang ka in terms ng kwento at ng mga stand mo sa buhay kasi they go hand in hand. Where did you get the inspiration before making Encantadia? Sa kwento ng mga lola ko, lumaki ako sa kwento ng mga lola ko. Hindi namin afford bumili ng mga children's books, so yung lola ko nagkukwento sa akin. What inspired you to return to the world of Encantadia after all these years? Kung mapapansin, every 10 years, ginagawa natin ang Encantadia. Kasi yung audience ng 2025, yung mga batang audience ng 2005, ay mga bata, pero ngayon may mga edad na sila at mga nanay na rin. Yung audience ng 2016 na mga bata ngayon ay malalaki na rin at mga nagtatrabaho. So, ang 2025 audience ay mga bata, karamihan. Ang ganda kung every 10 years dahil may mga bagong bata na meron tayong Encantadia na nagkukwento sa kanila ng Fantasia pagdating sa television. You mentioned sa ex recently na seryoso ang Ward and Invasion at this time. How did you decide which characters would stay and which would go? Seryoso ang Ward Invasion kasi gusto natin pakita na may namamatay talaga. Pero pag may namatay, hindi ibig sabihin wala na sila sa kwento kasi ipinakilala naman natin yung mundo ng Devas sa Encantadia. Ibig sabihin, ando doon yung mga characters na namatay at doon ay may sarili silang kwento. Uy, spoiler daw! Bakit mukhang weakling yung 2016 Summers? Huh? Parang hindi naman weakling sila, Perena. Baka yung 2025 kasi bata pa sila Tera, pero tignan natin yung adventure nila at yung pagdadaanan, yung journey nila. No? Bakit yung po pinatay yung mga characters ng 2016 Enka? Okay, magandang tanong. Kasi kailangan marinig at makita ang kwento nila sa ibang pagkakataon. Ang hirap na hindi magbigay ng spoiler, kaya pinipigil ako sa sarili ko. Bakit gano'n na lang ang galit ni Metena at dinamay ang buong Encantadia? Ito ang challenge para sa mga bagong sangre. Imagine ko nandito yung mga old sangres, yung mga original, ang lakas-lakas nila. Paano mapapatunayan ng mga bago ang kanilang sarili? Kaya ito yung kwentang tatahakin nila, paano nila tatalunin si Metena. Meron po ba kaming makikita sa future episodes na bagong character yung hindi pa napapakita or kilala? Yes, mayroon at super sikat siya. Will we ever see Ibramihan again? Yes. Uy, yes daw. Abangan. Magkakaroon pa ba ng screen time ng mga OG characters in the future? Yes. Capital yes yan. Saan po naka-base
ang Encian or Miniaves language. Fusion siya ng iba't ibang language. Noong sinulat ko yung Encantadia 2005, hindi pa ako masyadong aware noon sa historical at saka sa cultural. Hindi pa ako gumagawa na. Ginagawa ko pa lang na ng mga dramas. Ito biglang binigay sa akin ang bilang first head writing job ko ay gumawa ako ng kwentong Fantasia. So, naisip ko yung Encantadia. At that time, kung ano-ano lang yan, ang pinanggalingan yan. Avisala ay kung saan-saan ko lang nakuha. Tapos, after Encantadia, ginawa ko ang Amaya. And then, pumaloob ako doon sa malalim na research sa history ng Pilipinas. And then, doon ko na-realize, ay, may mga mali akong ginawa at na terminology sa 2005. So, kinorek natin yan sa 2016. Ang mga nuno, duwende, tikbalang at iba pang kilalang PH folklores na alam sa mundo ng mga tao ay galing lahat sa Encantadia, including Manay Makiling. Hindi, baliktad. Noong una natin sinulat yung Encantadia way back yung 2005 version, wala tayong mga nuno, duwende, tikbalang, kapre na introduce sa mundo ng tao. Ngayon lang tayo nag-introduce niyan sa mundo ng mga tao kasi may gusto tayong gawin. Pinapalaki natin ang realm. Hindi lang ito Encantadia, hindi lang ito Devas, hindi lang ito yung Balaak o yung Hell. Dinadamay natin ang mundo ng tao bilang isa ring mundo na mahiwaga at magical. Pag-isipan, 4 gems, 4 realms, tapos yan, simulan nyo na ang mga teorya nyo. Muli, Avisala Eshma sa lahat ng mga Redditors na nag-effort na magsulat ng kanilang mga katanungan. Pasensya na hindi lahat ay nasagot ko. At pasensya na rin ang babagal ako mag-type kasi mas mabilis talaga akong magsalita kaysa mag-type. Kasi 2 fingers lang talaga ginagamit ko sa pag-type. Yan lang talaga. Supportahan nyo ang Encantadia. At maraming salamat sa papataas nating ratings, no? Maraming pong salamat. At Avisala Eshma muli, mga Encantadia. Salamat!